Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon pong August 5 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, nagpapatuloy po sa pagbagsak itong si Shiba Inu. Tulad po ng aking previous na technical analysis or nakalipas na technical analysis kahapon ay nasabi ko na patuloy lamang po sa pagbagsak itong si Bitcoin. At yan na nga yung nangyari sa ngayon. Ayan, wala pa po siyang nabubuo na isang bullish candlestick. Mula pa rito noong July 28 ay mga kulay red or mga bearish candlestick ang patuloy na nabubuo hanggang sa kasalukuyan. Yan, ibig pong sabihin niyan ay napaka-bearish po ang kalagayan ni Shiba Inu. Sa mga hindi po nakakaalam ay kung pag sinasabi po nating bearish ang kalagayan ng market condition ni Shiba Inu ay ibig pong sabihin ay nakakaranas po siya ng tuloy-tuloy na pagbagsak. Kaya ayan, maliban po dyan ay meron po tayong isang malaking pattern dito na binubuo ng dalawang kulay puti na linya. Isa po itong descending wedge pattern kung saan ay ang inaabangan po natin dito ay yung makakaranas siya ng breakout dito sa upper portion nito. Kasi yung pag nakaranas po siya ng breakout sa upper portion nito ay yung nakikita ko po na pinakamataas na presyo na posibleng akyatin nito ay ito ang presyong 40 digits 2770. Posible po niyang balikan ang presyo nito dulot ng kanyang mararanasang breakout dito. Kaya yan po yung inaabangan natin na mangyari dito sa pattern na ito. Pero hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin po na nagko-consolidate ang market price ni Shiba Inu sa loob ng ating pattern na ito. At yan yung aking analysis naman po sa mga paparating na araw ay patuloy pa rin po na makakaranas ng pagbagsak itong si Shiba Inu. Sapagkat mapapansin po natin dito, unang-una po ay mapapansin po natin dito sa ating Hall Street Indicator ay ayan po, mula po sa pagiging kulay green na pangangatawan nito ay naging kulay red na po yung kanyang pangangatawan. At napakaganda pa yung formation nito o yung pagkakabuo ng kanyang pangangatawan or ito ay nagkaroon ng napakagandang curve. Ayan, na nagsasabing makakaranas po talaga ng isang matinding pagbagsak itong si Shiba Inu. Kaya ayan, kaya tuloy-tuloy po at maliban po dyan ay nagpapakita na rin po yan na talagang may nararanasang matinding selling pressure itong si Shiba Inu. Lalong-lalo na at nabasag po niya yung previous major support line natin na ito. Ayan, dating support line po ito, ang 40 digits 1484. Ito po yung parang isa pang nagdulot or nagdagdag ng selling pressure para magpatuloy sa pagpagsak itong si Shiba Inu. At ngayon, bumangga na po siya sa sunod na major support line natin dito sa 40 digits 1170. At kung mapapansin po natin dito ay medyo napaurong ang katawan ng kasalukuyang bearish candlestick natin ngayon. At ngayon ay sinusubukan po niya itong basagin or tagusin. Pero wag po tayong mag-alala sapagkat meron po tayong dalawa rito na halos magkatabi na major support line. Ilagay po natin yung price level ng isang major support line natin dito. Ayan, color coding po pala natin dito is lahat ng mga kulay green ay resistance line, lahat naman po ng mga kulay red ay mga support line. Kaya ayan, considered po na parang support zone na rin ito. Ayan, support zone ito kasi magkadikit po siya. Mula po sa price range na 40 digits 1070 hanggang 40 digits 1170 ay support zone po natin yan. Kaya posible pong dito makakaranas ng rejection or rebound itong si Shiba Inu. Pero base po sa kanyang kalagayan ay mukhang malabo po na dito siya makakaranas ng rebound or dito siya tatalbog. Kung sakaling magagawang pigilan ng ating support line yung nararanasang pagbagsak ni Shiba Inu ay mauuwi po muna ito sa pagko-consolidate. Ayan, magko-consolidate po siya rito. At ayan, maski nakaranas po siya ng breakout dito, ito po yung nakakalungkot. Maski nakaranas po
ng breakout itong si Shiba Inu dito sa upper portion ng ating pattern na ito, sabihin natin ay dito. Pero kung nananatiling ganito pa rin yung nakikita natin na signal sa ating mga indicators, ay mawawalan po ng saysay yung kanyang mararanasang breakout. Yung kanyang mararanasang breakout dito ay mauuwi lamang po ito sa consolidation or magsa-sideways. Kailangan po talaga na magbago yung ating indicator. Sana nga ay kung pag nagkaroon ng nakaranas ng breakout si Shiba Inu dito ay magkulay green yung ating House Width indicator at magkulay blue naman yung ating mga QQE bars dito, sapagkat kung pag ganyan po yung nangyari ay yan, pwede pong sumabog si Shiba Inu. Kaya ayan, sana bago po siya umabot dito ay magpakita na ng posibleng pagbabago sa trend ni Shiba Inu itong mga indicators natin dito. At ayan, pagdating naman po sa ating QQE mode indicator dito sa ibaba ay ayan, patuloy po na mga kulay red na QQE bars ang nabubuo at palaki ng palaki ang mga sukat nito. Ibig pong sabihin ay patindi ng patindi or palakas ng palakas ang nararanasang selling pressure ni Shiba Inu. Ibig pong sabihin maraming nagbebentahan ng kanilang SHIB tokens. At ayan, pero gaya ng aking sinabi kanina ay wag po tayong mag-alala kasi umabot na po ang presyo ni Shiba Inu sa isang matinding support zone. Ayan, at ito po yung matinding support zone natin dito. Ayan. At sa tingin ko ay hindi po yan basta-basta magagawang lampasan o tagusin ni Shiba Inu. At ayan, pagdating naman po sa ating trades ay na-trigger na po yung ating buy pending order na nakaabang rito sa 40 digits 1170. Medyo malaki-laki po ang nabili ko rito kasi gaya ng sinabi ko kanina ay isa po itong matinding support zone. Ayan, hindi po ito basta-basta mababasag, kaya medyo dinagdagan ko po yung binili ko rito. At kasabay po niyan ay dapat po na mag-set po tayo kaagad ng take profit natin dito. Ayan, take profit sa 40 digits 1484. Sa mga hindi po nakakaalam ay yung binibili ko po rito ay hindi ko po binibenta lahat dito. Kunwari nakabili po ako rito ng sabi natin bumili ako dito ng yan, malaking amount ng SHIB token. Yan sa support line na ito na 40 digits 1170. Ngayon kung sabihin natin na umangat siya at umabot po siya rito sa price level kung saan ay dito po tayo, kung saan ay meron po tayong take profit dito. Hindi po ibig sabihin na lahat ng binili ko rito ay binenta ko dito. Yan, hindi po ganyan yung ginagawa ko. Yan, yung portion lamang po ng nabili ko rito, may percentage na portion ng nabili ko rito ang ibebenta ko rito. Ayan, para para may matitira po ulit, para may matira sa nabili ko rito, para kung sakaling umangat po siya ulit dito sa sunod na take profit natin ay meron po ulit portion dito na ibebenta ko dito. Kaya ganyan po yan hanggang dito sa itaas. Kaya ayan, yung mga nagtatanong kung yung lahat ba ng binili ko rito ay ibinebenta ko rito, ay hindi po, mali po. May portion po na binebenta ko rito at hindi lahat. Kaya ayan, yan na lamang po yung aking natitirang buy pending order dito sa ibaba, ang 50 digits 886. Nag-iisa na lamang po yan. At para tayo ay mas makakasiguro ay dagdagan po natin ng isang buy pending order dito sa sunod na support line po natin dito sa price level na 50 digits 641. Kasi posible pong makaranas ng isang mabilisang pagbagsak kung sakaling nabasag niya yung support zone na ito. Kaya at least nakahanda po tayo ng mga buy pending order natin, and considered na dollar cost averaging po yan yung ginagawa natin dito. Yun nga lang, at yung ating paraan sa pagda-dollar cost averaging ay sa pamagitan po ng pagbili sa mga support lines. Kaya yan po ulit yung mga live spot trading positions ko dito kay
Shiba Inu. Meron po akong apat. Ayan, 5 po pala. 5 na mga sell pending orders dito sa itaas. Yan po yung mga kulay yellow na arrow signs. At saka 2 buy pending orders dito sa ibaba. Ayan naman po yung mga kulay blue na arrow signs. Nakatapat naman po ito sa mga price level kung saan nakaset ang mga ito. Kaya ayan, mga actual na live trades ko po ito sa pagtitrade kay Shiba Inu. Kaya kung nais po ninyo akong gayahin, ay ayan po, malaya po ninyong kopyahin yung aking mga nakaset dito kung paano nakaset ang aking mga live spots trading positions dito kay Shiba Inu. Ayan, madali lang pong i-set yan or kopyahin kasi nakatapat naman po sa mga price level mismo. Ayan, kung saan aktual na nakaset yung aking mga live trades na mga ito. Kaya ayan, para kung pagsakaling umaangat po itong si Shiba Inu ay sabay-sabay po tayong nakakapag-take profit. At kapag nakakaranas naman po siya ng pagbagsak ay sabay-sabay naman po tayong nakakapag-dollar cost averaging. Kaya yan, kaya kung ano yung nagagawa kong kitain rito, ay yan na rin po yung nagagawa ninyong kitain dito. Pero ayan, magkakaiba po kasi yung kita, pagdating po kasi sa kita ay magkakaiba po kasi tayo ng puhunan. Yan, kung mas malaki syempre yung puhunan mo ay syempre mas malaki kita mo. At ayan, sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.